May properties pa ba ang lolo at lola mo? O properties ng magulang mo na namatay na? Aware po ba kayo na need nyong ipa-change ang tax deed name at title sa heirs ng property or else pagbabayarin ka soon ni BIR ng malaking estate tax? Pag-usapan natin ang extrajudicial settlement. Hi, I'm Ms. Natalie Concha, isang real estate broker, appraiser, and consultant. Ano po ba ang extrajudicial settlement? Ito po yung process ng paglilipat ng properties ng yumao natin sa mga pagmamanahan o heirs. Yung surviving heirs po ay may pipirmahan na document na tinatawag na extrajudicial settlement of estate. Ngayon, nais mo bang i-share ko sa iyo ang ginawa kong pag-process ng extrajudicial settlement ng estate ng aking yumaong biyenan? Ang biyenan ko po ay si Tatay Luis. Namatay po siya taong 2017 at hindi agad namin naasikaso itong process na to. Pero, nag-extend ang BIR ng estate tax amnesty para hindi na kami ma-penalize dahil late na nga po kami na nakapag-process. Kaya agad-agad, inasikaso na namin ang papeles namin. Ano-anong papeles ba ang kailangan? Una, punta po ang lahat ng surviving heirs sa inyong abogado at mag-execute kayo ng EJS of estate. Nakasulat dito na kayo ang legitimate heirs ng inyong yumao, na ang deceased ay namatay na walang naiwan ng will or testament at walang utang na naiwanan. Ipapalista nyo din doon lahat ng properties ng yumao at kung paano itong hahatiin sa surviving heirs. Inonotaryo po ang kasulatang ito. Pangalawa, pupunta po kayo sa assessor's office kung saang lugar yung properties at humingi kayo ng tax declaration ng bahay at lupa nung panahon na sakop ang year na namatay yung yumao. Isama nyo na din yung latest tax declaration. Kung walang bahay ay humingi kayo ng Certificate of No Improvement. Hihingi din po kayo ng Certificate of Aggregate Land Holdings. Pangatlo, sunod po pupunta po kayo sa Treasurer's Office at bayaran nyo yung amilyar ng lupa at humingi kayo ng Certificate of Full Payment. Pang-apat, pupunta po din kayo sa inyong barangay at magpapagawa po kayo ng certification na yung bahay ng deceased ay conjugal property at isulat kung magkano ang market value ng bahay na yon at certificate of residency. Yung panglima naman po, papagawa din po kayo sa abogado ng special power of attorney para may dala ang maglalakad o yung magpoproseso ng inyong transaction. Number 6, mag-request sa Philippine Statistics Authority ng death certificate ng inyong yumao. 7, magpa-photocopy po kayo ng valid ID ng lahat ng surviving heirs with 3 specimen signatures, pati na din ng authorized na maglalakad ng inyong transaction. Kapag kumpleto na po itong lahat, takbo na po kayo sa BIR at ito po ang inyong gagawin. Ito po ang inyong gagawin sa BIR. Una, kumuha po kayo ng TIN Verify para sa lahat ng surviving heirs. Hingi ka po ng BIR Form 1904, yung surviving spouse, ikuha nyo din po ng BIR 1905. Tapos ipapacheck nyo na po lahat ng documents mo sa Officer of the Day. Dahil nga, may estate tax amnesty tayo, nakakasign lang po ni President PBM. Kino-cover nito lahat ng namatay on or before May 31, 2022. Kaya ipacheck nyo na ang inyong mga properties na hindi pa natatransfer dyan para ma-avail nyo na ang tax amnesty at makatipid kayo sa ipapataw na penalty sa inyo. Yun pong estate tax amnesty rate ay nananatili po sa 6% based on the total net estate of the decedent at the time of death. So, pagkabayad po nyo sa authorized bank ni BIR, isasubmit nyo po ang lahat ng documents sa BIR at antayin po after 2 months ang Certificate Authorizing Registration. Tip:
Habang naghihintay po kayo ng release ng Certificate Authorizing Registration sa BIR, punta na po kayo agad sa Treasurer's Office para magbayad ng transfer tax para maiwasan nyo din po yung penalty doon. May mga provinces na meron din silang ipinasa na amnesty para sa late payment ng transfer tax. Pero dito po sa Cavite, wala. Kaya ayun, nagbayad po kami ng penalty. Same requirements lang din po yung ipinakita ko po sa office para makomputan po ng transfer tax. Sa Register of Deeds naman, bukod sa mga sinabi ko po kanina na mga papers, kakailanganin din na maipublish ang Deed of Extrajudicial Settlement of Estate sa isang newspaper na general circulation. Once a week po yan for 3 consecutive weeks at magfa-file po ng bond. Kapag na-release na po sa inyo ang inyong bagong titulo, ay wag niyo pong kakalimutan na bumalik sa assessor's office para mapatransfer niyo na din sa pangalan ng heirs ang tax declaration ng inyong properties. Lahat po ng requirements na ipinasa niyo sa Register of Deeds ay same requirements din ang ipapasa niyo sa assessor's office para sa transfer ng tax declaration.